maraming mga Kristiyano kahit na tinanggap na nila ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas, pero hindi pa rin nababago ugali. Bakit? Kasi hindi isinusuko yung buhay niya sa Kanya, sa Diyos. Ang ginagawa lang ng napakaraming ay lumalapit sa Diyos, humihingi ng tawad sa Diyos, nagpapasalamat sa Diyos, nagpupuri sa Diyos, nagpe-fellowship sa mga kapwa niya kapatiran upang nakisalamuha bilang magkakapatid. Pero ang ugali hindi nababago. Diba? Maraming ganun eh. Tinanggap ang Panginoon, pero ang pag-ugali yun pa rin. Ba't kaya? Tinanggap na si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, nagpapasalamat sa Diyos, nagpupuri sa Diyos, nadadama ang presensya ng Diyos, umiibig sa Diyos. O, di ba? Umiibig sa Diyos. Pero ang ugali ganun pa rin, di ba? Mas malala yun, yung sinabi ni ate, hindi lang masama ugali, lalo pang sumasama. Dahil natuto na, ang dami ng alam, lalo pang marunong nang sumagot para ng abogado eh. Alam nang baliktarin yung tama eh. Kaya na niyang, don't judge, Brad, don't judge. O, di ba? Yun ang gagamitin. Or, hindi pa tapos sa akin ng Panginoon, huwag kang huhusga. Di ba? Ganun eh, di ba? Kaya lang, dahil siyempre nag-aaral tayo, dapat natin talakayin. Di ba? Isa sa nakita kong rason, hindi isinuko ang buhay sa Diyos. Sa secular, pag sinabing surrender, negatibo yun eh. Pagiging talunan yun. Bawa ang isang bansa, sumurrender sa kabilang bansa, talunan yung nag-surrender. Di ba? Kasi suko na, di ba? Nung hapon nag-surrender sa Pilipinas, tapos na gera, napunta na uli sa Pilipino ang Pilipinas. Pero sa Diyos, pag isinurrender mo ang buhay mo sa Diyos, victorious yun, katagumpayan yun. Bakit? Isinusuko mo ang buhay mo sa Diyos. Sila Pedro, yung mga disipulo, nung tinawag sila ng Panginoon, namamalakaya sila eh. Mangingisda sila eh. Sabi ng Panginoong Hesus, sumunod kayo sa akin. Anong ginawa nila? Iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Hesus. Sinuko nila yung kanilang mga lambat at sumunod sila sa Panginoon. Diba? Alam nyo ba, ito trivia to. Alam mo ba bakit ang mga simbahan noong unang panahon, ng mga 100 BC or 100 AD, korte yung bubong, korteng bangkang nakabaliktad. Nakataob ba yun? Tawag doon? Nakataob, di ba? Di ba? Yung nakaganon. Nakataob yung bangka. Kasi, simbolismo yun ng mga disipulo na isinuko nila yung kanilang pangingisda, yung kanilang bangka, itinaob na nila at sumunod sila sa Panginoon. Kaya korting bangkang nakataob yung mga bubong nung una. Ngayon hindi na, flat na ngayon ang iba ng korte na eh. May matulis na, meron. Pero nung unang panahon,
nakataob na bangka, tapos may ganon, di ba? Kasi simbolismo yun na iniwan nila yung dati nilang gawi at sumunod sila sa Panginoon. Surrender. Ano ba yung surrender? Pagsuko. Di ba? Ang pagsuko, may gini-give up ka. Si Abraham, ibinigay niya si Isaac. Di ba? Hiningi sa kanya ng Diyos, ialay mo sa akin si Isaac bilang handog. Sinuko niya si Isaac. Umakyat sila sa bundok. At nung sasaksakin na niya, sabi ng Diyos, huwag mo patayin ang iyong anak. Tapos meron ng kapalit from yung nakasabit doon sa kan, di ba? Meron kang i-give up. Meron kang isusuko. Sa atin, ano ba yung hindi nating maisuko-suko? Yun yung dahilan kung bakit maraming Kristiyano hindi nababago buhay. Kaya nilang magpasalamat sa Diyos. Kaya nilang magpuri sa Diyos. Pero isuko yung masasama nilang ugali, ayaw nila isuko. Isuko yung bisyo nila, ayaw nilang isuko. Lord, tama na itong praise the Lord, praise the Lord. Tama na itong pagbasa ng Biblia. Pamumuhay ko pa ba? Di ba? Sasabihin pa ng iba, di ba? Nagbabasa na nga ako ng Biblia, pamumuhay ko pa ba to? Pero yun ang requirements eh. Pagka ibinigay mo ang buhay mo sa Diyos, isinuko mo ang buhay mo sa Diyos, susunod ka sa Diyos. Di ba? Si Jesus, nung nasa cross siya, nung nasa Gethsemane siya, ganito ang nakalagay sa Lucas 22:41 hanggang 42. Iniwan niya sila at pumunta sa di kalayuan at doon lumuhod at nanalangin. 42, sabi niya, Ama, kung luluobin niyo po, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo, Ama. Not my will, but your will. Diba? Yun yung tunay na pag-surrender eh. Lord, kung pwede, ilayo mo sa akin tong kopang to. Pero Lord, surrender ko, Ama, sinusurrender ko buong buhay ko sa iyo. Hindi ang kalooban ko ang masusunod, kundi ang kalooban ng Diyos. Yun ang total surrender. Hindi yung gusto natin. Ulitin ko, kaya walang pagbabago ang maraming tao. Sila yung nasusunod. Hindi kalooban ng Diyos. Diba? Ay gusto ko rin, Lord, mag-praise worship eh. Pwede. Lord, gusto ko rin magbigay 10%. Pwede. Lord, pwede ko rin makipag-shake hands, mag-fellowship sa kapatiran. Pwede. Lord, wag na yung bisyo ko. Kalooban ko naman doon ang masunod. Kaya, walang pagbago. Kasi, yung gusto ko pa rin, gusto ko magwala eh. Brad, Kristiyano ka na. Hindi, yun ang gusto ko, yun ang kalooban ko eh. Gusto kong magtampo. Lord, yun kasi ang kalooban ko eh. Ayokong magpatawad. Yun ang kalooban ko eh. Lord, gusto kong uminom. Yun ang kalooban ko eh. Pero sabi ng Panginoon, no,
Hindi ang kalooban ko ang masusunod, Panginoon, kundi ang kalooban mo, Ama. Yun yung total surrender eh. Ang kalooban ng Diyos Ama ang masusunod. May 4 na punto lang ako. Actually, introduction pa lang ako, pasensya na po kayo. Unang-una, sa pagsunod, lahat ng aspect ng buhay mo. Total surrender sa Panginoon. Lahat ng aspect ng buhay mo. Ang karakter mo, ang trabaho mo, ang pamilya mo, ang mga araw-araw mong ginagawa. Lahat. Lord, gusto kalahati lang, Lord, pagsunod. Hindi buo yun. Ang gusto ng Diyos, buo. Diba? Oo naman binigay sa iyong buhay. Oo, di ba? Lord, alam mo, madali lang alisin yung bisyo. Bigay mo sa Panginoon. Kung naninigarilyo ka, umiinom ka, gusto mo mawala yan, Lord, I surrender it to you. Siya magtatanggal yan. Yun yung unang punto. Pangalawa, ang requirement sa pagsunod, sa pag-surrender sa Diyos ay ito. Humility at tiwala sa Diyos. Humility, pagpapakumbaba sa Diyos at tiwala sa Diyos. Pananampalataya sa Diyos. Kaya minsan ayaw na iba sumunod. Dahil bakit? Ayaw magpakumbaba sa Diyos eh. May pride. O minsan naman, walang tiwala sa Diyos. Lord, baka pagsunod ko, masaktan ako, baka kunin mo yung negosyo ko. Lord, baka pagsunod ko, maghihirap ako. Pero si Abraham, di ba? Willing siya na ibigay si Isaac. Ano ba Isaac mo? Actually, hindi na nyo kailangan sagutin sa bibig eh. Ano ba yung hirap na hirap kayong ibigay sa Panginoon, isuko sa Panginoon? Diba? Si Abraham, willing na willing. Kaya nga tinawag siya the man, the father of faith eh. Ama ng pananampalataya. Kasi nagtitiwala siya na pag ibinigay niya ang anak niya, kaisa-isa niyang anak ni sa Isaac, bibigyan siya na kasing dami ng star na anak. Pangako sa kanya ng Diyos yun eh. Hindi naman kukunin sa iyo ng Diyos at paghihirapin ka. Hindi gagawin ng Diyos yun. Kaya kukunin sa iyo ng Diyos, isusuko mo yan sa Diyos para i-bless ka niya. Diba? Para pasaganahin ka niya. Merong isang ilustrasyon dyan eh. Yung bata, naipit yung kamay sa loob ng jar na napakamahal. Antique na jar. Alalang-alala yung magulang dahil hindi nila maalis yung kamay nung kanilang 5 taong gulang na anak doon sa jar, yung kamay. Ginawa nila ang paraan, linagyan nila ng langis, hindi pa rin maalis. Ngayon, nakaisip yung isa ng paraan. Pinalusutan ng plastic para mapalibutan yung kamay sa loob. Tapos, ang ginawa, kahit mamahalin yung antique na jar, binasag nila kahit ang halaga nun 1 milyon. Binasag nila. Nagulat sila, kaya pala hindi mailabas yung kamay ng anak nila doon sa jar. At merong 10 pisong coin sa kamay ng anak. Ayaw bitawan. Yung mga sinayang nung bata. 1 milyon kapalit nung 10 piso. Diba? Si Abraham, may pananampalataya siya na yung kaisa sa niyang anak, kahit matanda na siya, 100 years old na siya eh. Diba? Kaya niyang ibigay. Kaya ngayon siya, the father of all nations. Diba?
Kasi, pag kaya mong isuko ang lahat ng bagay sa Panginoon, kaya kanyang pagpalain. Pangatlo, pag sinurrender natin ang bagay sa Panginoon, isinusurrender natin lahat ng fear natin at saka doubt natin. Diba? Kasi kaya man lang talaga ang tao hindi kayang isurrender ang mga bagay-bagay dahil marami siyang fear. Hindi ko kayang isurrender to. Kasi wala silang tiwala sa Diyos. Nagdududa sila. At yung pang-apat, ang pag-surrender sa Panginoon, hindi isang beses lang. Araw-araw. Araw-araw, sinusurrender mo buhay mo sa Panginoon. Dahil bakit? Minsan, habang nandito sa gawain, nakasurrender. Paglabas pa lang, wala pa ka sa gate eh. Balik na naman sa dating ugali. Diba? Lord, I surrender all. Paglabas doon, Lord, ako masusunod. Gusto kong magwala. Gusto kong wag batiin si ganito. O, di ba? Gusto kong wag magpatawad. Ibig sabihin, habang nandun lang sa loob, paglabas, Lord, lahat na nandito sa gawain, kapatid ko sa Panginoon. Paglabas pa lang, mata pobre na. Di pa nakakaalis ng church, mata pobre na. Buti na lang sa atin dito, walang mata pobre eh. Kahit kaano kay yaman ng iba rito sa atin eh. Diba? O si Kadyan, di ba? Milyonaryo. Si Nanapinang, milyonaryo. Pero nakikipatiran sa atin. Meron iba dyan eh. Hindi pa mayaman, mata pobre na eh. Gusto mong mabago? Hindi lang pagtanggap sa Panginoon. Kailangan din isurrender mo buong buhay mo sa Panginoon. Kasi ang Diyos yung nagbabago eh. Kasi may blessing doon sa pag-surrender natin sa Panginoon. Ang blessing doon, bibigyan tayo ng Diyos ng kasiyahan. Pag sinuko mo lahat sa ang buong buhay mo sa Panginoon, sigurado ang Diyos, bibigyan ka ng kasiyahan. Pangalawa, magkakaroon ka ng fulfillment sa buhay mo. Diba? Lalo na bisyo mo, isinurrender mo sa Panginoon, fulfill ka sa buhay mo. Bakit? Malaya ka na sa bisyo eh. Diba? Fulfillment yun. At pangatlo, buhay ang walang hanggan. Di ba? Kasi lagi mo nang kasama ang Diyos. Dahil bakit? Lord, lahat ng gagawin ko, ikaw ang Panginoon. Yun ang tunay na Panginoon, hindi lang nguso lang. Di ba? Lord, suko ako sa iyo. Ikaw talaga ang masusunod sa buhay ko. Diba? Hindi lang, Lord, ikaw ang Panginoon. Kaya nga sinabi niya, hindi lahat ng tumatawag, Lord, Lord, makakapasok sa kaharian ko. Yung tunay na nagsusurrender sa Kanya. Yun lang ang makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yun lang po.